naging matatag sila. Okay. Sa araw-araw dito, syempre ang kasama nyo ang inyong tatay. So, siya yung nagpapaaral sa inyo. Paano nyo na i-survive yung umabot kayo ng grade 7 sa pag-aaral na dito kayo nakatira at ang layo ng nilalakad nyo? Dahil sa pagmamahal ni tatay, nabuo ang loob namin na magsikap na mag-aral. Grabe. Mo kinikilabutan ako sa... Okay. Sa pagpapatuloy po ng ating reaction sa kambal na to, it is talagang naging interesting sa akin to, no? Because ganito dapat. Hindi natin maiwasan na nagkakahiwalay ang mga magulang kahit ano pang mga reason yan. Pero kaya gaya ng nauna kong reaction sa video ito, na talagang kudos kay tatay. Talagang talagang papalakpakan natin dito yung tatay. Hindi ko pa naaabot yung kwento, yung interview sa tatay. But, hindi ko na kasi kahit hindi ko na siya mapanood, alam ko na kung ano yung quality ng kanyang pagiging isang magulang, pagiging isang parent, dahil sa mga naging or dahil sa mga ugali or character, no, ng mga batang ito. At yun, obviously, kasi nga, di ba, 1-year-old sila nang iniwan ng nanay nila. Kasi yung tatay pwede niyang kagaya ng mga ibang mga magulang, no, na nagkakahiwalay. Ang ginagawa ng mga magulang, let's say for example, nakita ko na to sa ilang beses na. Let's say for example, nagkahiwalay ang nanay at tatay, yung tatay ng babae, iniwan yung mga anak. Ang gagawin ng magulang na babae is that maghahanap ito ngayon ng kakampi. So, ang gagawin niya ngayon, nako yung tatay niyo, ganyan. And ganun din yung mga lola at lolo sa mother side ng mga bata is ganun din. This is a personal experience for me. Dahil nung iniwan kami ng tatay ng mga anak ko, my youngest, ang pinakabunso ko na time was 7 months. Talagang sinabi niya talaga na pipiliin niya yung babae at total abandonment yung ginawa. Kahit na ganon, hindi ko pinalaki yung mga anak ko na magalit sa tatay nila. Though yung mga magulang ko ganun ginawa, yung tatay niyo ganyan. Pero ako hindi. Kaya itong kwentong ito ng mga batang ito is it's malapit sa puso ko, no? Kung ang isang magulang ay mapariwara, ito yung lesson na makukuha natin sa kwentong ito. Kung ang isang magulang ay napariwara, yung magulang na maiiwan sa mga bata, kahit gaano pa kayo nasaktan sa ginawa ng inyong asawa o partner na iniwan kayo at sumama sa ibang lalaki, sumama sa ibang babae, masakit yon. Wala na doon sasakit. Alam ko. Pero, isipin nyo yung mga anak nyo. Yung pagmamahal sa mga anak nyo, kagaya ng ginawa ng tatay nila. Hindi niya sila pinalaki itong kambal na to na may galit sa kanilang nanay. No? It's like, which is better. Imagine yun, ang pag lumalaki sila na may yung galit,
Pero hindi mo maiwasan kasi iniwan sila Meron, tapos mga bata pa sila na bakit kami iniwan ng nanay ko? And then alam pa nila na sumama sa ibang lalaki. Alam pa nila ngayon na meron ng pamilya. Pwede kasi itong mga batang ito, pwedeng mapariwara yung buhay nila. Pwede na lang isipin na, di rin naman kami mahal ng nanay ko. Bakit ko pa mamahalin ang sarili ko? Pwedeng mga ganon na mamuo sa psyche ng mga batang ito. Pero dahil sa pagiging isang matinong ama, tamang pagpapalaki ng kanilang tatay, talaga grabe talaga ang lalaki pa siya lalaki itong naiwan na magulang na nag-alaga, which is kung tutuusin ang mga lalaki, believe it or not, na kapag ang kanilang asawang babae ay nanlalaki, that is very very hard to accept, especially sa ating mga kulturang mga Pilipino. Siguro sa ibang kulturang, ibang lahi siguro, maaring, pero sa ating mga Pilipino, is grabe na kapag ang lalaki ang iniputan ng ulo, like matindi, pwede siyang nagiging violente, pwedeng makapatay, pwedeng kung ano-anong mangyari. But itong tatay ng kambal na to, wow! Pinili niya ang tamang desisyon. Desisyon lang to. Desisyon lang po ito. Magde-decide ka kung ano ang pipiliin mong, kung anong daan ang tatahakin mo. Gusto mo lumaki yung mga anak mo, nakakampi mo, magagalit sa nanay nila? Or, mahal mo ang mga anak mo at ayaw mong lumaki sila na may galit sa kanilang dibdib. Diba? So, para sa akin, kaya mag-part 2 tayo dito kasi actually kagaling ko lang sa work. Talagang gusto kong himayin na napaka-importante ang role ng isang magulang na naiwanan kasama ang kanyang mga anak. Yes, masakit. Yes, super sakit. Yes, super nakaka-insulto ang iwanan ka at sasama sa iba. Pero, isipin mo ang iyong mga anak. Na mas maganda na sila ay lalaki na walang galit sa dibdib. Mas masarap ang magpatawad. Karapat-dapat ba natanggapin muli ang nanay nila pag gusto nitong bumalik? Maaring hindi siguro, no? Pwede mo namang patawarin na hindi mo kinakailangan ng tanggapin ulit na bumalik sa buhay. Like, for example now, dahil naipalabas sila, na-feature sila sa vlog ni Sir Paul na alam naman natin, na milyon-milyon ang mga subscribers at mga nanonood sa bawat vlog ni Sir Paul. And I'm pretty sure na by now, ngayong oras na to, marami ng mga nagdagsaang tulong para sa mga batang ito. Like, okay. Alam ko naisip ng iba sa inyo. Babalik ang nanay kasi alam niya na giginawa ng buhay nila. I'm pretty sure na hindi ito pababayaan ni Sir Paul. I don't know, guys. I cannot. Kasi kinakailangan ilagay natin yung nararamdaman natin sa mga nararamdaman ng mga anak. Na hopefully, kung darating yung time na yun is tamang desisyon ang gagawin nila. But so far, ang mga desisyon na ginawa ng tatay ng mga batang ito so far ay tama. So, hopefully, hindi siya magkamali. Sa mga susunod na araw. I'm really amazed na talagang grabe ang mga batang to, grabe. So, let's see what else.
alam mo yung the way talaga silang magsalita, napaka matured na, at the same time galing sa puso eh. Pagka mayroon talaga silang yung pinagdaanan nila ay talagang nandito eh, ramdam eh. Kahit walang baon, sige lang sa pagpasok. Okay lang. Okay lang. Okay. Yeah. Yung pang sinabi nila na, sa yung tinanong ni Sir Paul at sabi nila ang sagot ng mga bata, yung dahil sa pagmamahal ng tatay nila. Ito yon. This is the point of our topic tonight. Na, despite of, kahit ganun pa ang nangyari, iniwan siya ng kanyang asawa, mas pinili niya na hubugin sa pagmamahal ang kanyang mga anak, na instead na naghanap ng kakampi, halika, alam yun, yung magalit kayo sa nanay nyo, yung nanay nyo ganito, yung nanay nyo ganyan, wala siyang karapatan, ganito yung nanay nyo, hindi niya yung ginawa. So, namili siya, hinubog niya ang kanyang mga anak sa pagmamahal. At iyon ang magandang lesson naman matutunan natin dito, Yes, masakit. Yes, mahirap. Na, oh my gosh. Pero at the end of the day, isipin mo pa rin kung ano ang magiging kinabukasan ng anak mo. Ihubog mo sa pagmamahal, gaya ng ginawa ng tatay ng mga batang ito, na hinubog sila, pinalaki sila, sa instead na dapat kamuhian ng kanilang nanay, hinubog sila na magmahal, sa pagmamahal. Ginagawa namin nagsisikap sa pag-aaral dahil sa pagmamahal ng aming tatay. That's better. Yun ang isang magandang motivation para sa isang bata na magpatuloy sa pag-aaral, magpatuloy sa pagkikibaka sa hamon sa buhay, because they know their parent loves them so. Dahil alam nila na mahal sila ng kanilang magulang na nag-iisa na kasama nila. Yes! Yung isang magulang nila parang hindi na sila mahal. Parang hindi sila mahal kasi iniwan sila. Parang hindi sila mahal kasi inabandon na sila. Sumama sa ibang lalaki. Nagkapamilya ng bago. Parang iniwan sila na parang isang basahan nung pinanganak. Like 1 year old. Ako galit na galit. Imagine ako galit na galit. But yung tatay, sinabi niya sa kanila na huwag kayong magalit sa nanay nyo. Hinubog niya sila ng pagmamahal. And you can see, makikita mo to sa pamamagitan ng mga batang ito. Kaya nga sabi ni Sir Paul, they're matured mula sa puso ang kanilang pagsasalita. Hindi siya drama. It's real. Na-interview kita nung during tayo ay naglalakad, no? Sabi mo may honor ka, ta 4? Oo. Si Jenna. Ta 5 ka. Ang galing, oh. Not bad. Okay. So, nung nasabi mo rin sa akin na ikaw... Look at that. Look at that, guys. Ha? Na kahit pa naglalakad sila, walang baon, kung minsan hindi sila nakakapasok, imagine niya, nagta-top 4, nagta-top 5 pa sila. Dahil kung minsan hindi sila nakakapasok, walang baon, naglalakad, malayo. Ayun yun kasi dahil sa pagpapalaki sa kanila ng tama ng kanilang tatay. So at sabi nila dahil sa pagmamahal ng aming tatay. Enough na yun na puhunan para sa kanila. Like, ay nako, like, I want to meet the father. Like, really. Pulis at maging kuro. No? Okay. Sila po ay kambal, no? Magkamukha at ang gaganda ninyo. Meron bang pagkakataon na nawalan na kayo ng pag-asa, yung parang ayaw ko nang pumasok kasi bakit ganito na lang, lagi na lang tayong walang baon, laging walang pera, wala tayong maayos na uniform, walang tsinelas, yung gano'n? Wala. Hindi. Bakit gano'n yung pananaw nyo sa buhay? Dahil gusto ko matulungan ng pamilya. Okay, dahil gusto mong matulungan ng pamilya mo. Grabe, makikita mo sa kanila mga kabayan yung talagang nag-aaral sila dahil natutunan nila yung pagtatagalog. Okay, dito kayo nakatira sa bukid. So, pagpapasok kayong dalawang magkapatid, nasabi niyo nung nakaraan, anong oras kayo umaalis? Ay, alas 4 kayo pumapasok.
So, alas 4 kayo pumapasok. Maglalakad mula dito hanggang Tapak. Okay. Ngayon ba may mga gamit na kayo sa school? Wala pa? Wala pa. Bag. Yung nakita kong bag, yun lang yung gamit nyo. Gamit nyo pa yun nung nakaraan. Okay, may tatanong ko sa inyo. Kilala nyo ba si Mia? Mia Uyog? Hindi sa Tapak to nag-aaral eh. Ahead siguro sa kanila. Ahead. Ahead sa kanila kaya hindi nila masyadong kilala. Okay. So, sa inyo. Ayan, bigyan natin kayo nito. Medyo harap tayo. Alam mo, Okay. sorry ha. Ang dapat nating pag-usapan tong kambal na to. I'm sorry kung paulit-ulit ako. Pero talagang hindi talaga ako mag-get over. Pag nakita ko yung sincerity sa mukha ni Sir Paul tuwing nagbibigay siya sa mga mahihirap na pinupuntahan niya, no? Nakikita mo din yung sincerity niya with humility na nakakapagbigay siya. Sasabihin na naman ng iba, yeah, nagko-compare ka na naman. Yeah, I have to. I must. I'm a reactionist. I'm a video reactionist. I watch other shows. So I have to react and I have to tell the truth. Bakit ang sinusuportahan ko is si Sir Paul? Bakit siya ang sinusuportahan ko? Bakit? Because I see the sincerity with humility. Yun yung point ko doon. May humility kay Sir Paul. Kita mo yung mukha niya, may pagpapakumbaba. Pag magbibigay siya, hindi mo nakikita yung kayabangan kapag nagbibigay siya. Like, tignan nyo yung ibang, pwera ang Pugong Biyahero team, ha? Hindi natin isali ang pugong Biyahero team, ha? Tignan nyo yung iba na, ewan ko lang kung napansin nyo, no? Pag nagbibigay sila, makita mo dun yung maangas, para bang, yung merong parang kayabangan sa mukha nila. Hindi ko naman sila hinuhusgahan. Ang sinasabi ko lang, yung kung ano yung nakikita ko. Maaring mali ako. Hindi naman ako Diyos para makakita ako ng kalooban ng isang tao. Pero ang sinasabi ko, is kung ano yung napapansin ko. Si Sir Paul, yung bang talagang yung nakikita ko talaga yung pagkamababang loob niya, na bang para sa kanya is yung pag nagbibigay siya, parang it's because hindi dahil sa, paano ko ba ito ma-explain? Like, you feel the humility, yung mababa niyang loob, na para bang sinasabi niya na, ano lang ako, instrumento lang ako, para maibigay ang tulong na to. Kasi yung iba kasi talagang, yung, iba eh. Kaya nga kaya nagtataka ako, maraming, may mga negative comments, which is, it's okay. Mag-negative comment kayo. That's fine. I accept all comments. Mas maganda yun. Mas maraming engagement. Ang ating video, mas malaki ang kita. Hindi ko talaga, tignan nyo, nawala na naman ako. Kasi tinitignan ko si Sir Paul habang magbibigay siya nito. Yung solar light. Kita mo yung mukha niya. It's like, he's so, walang kaangasan. Yeah, that's the term. Hindi siya maangas. Like, is really a very humble man. At kaya, yung nagsasabi ka, mag-video ka naman ng sarili mo, ng iba, whatever. I'm sorry. Like, I like doing this sa mga videos ni Sir Paul. Because, like, I'm telling you, like, kung mangangampanya siya, iboboto ko siya, yung parang ganon, yung to that point, na I really, really admire Sir Paul talaga. Talagang nakuha niya talaga yung puso ko.
I really, oh my gosh, like, naku, kung saan-saan na naman tayo napunta.